Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang isang nakakakilabot na kwento ng isang teacher na nakatagpo ng misteryosong project ng estudyante tungkol sa alamat ng duwende sa likod ng kanilang paaralan. Habang binabasa niya ang mga dokumento at pinapakinggan ang mga panayam, unti-unti siyang nilulukuban ng takot at kaba sa mga revelasyon. Sa pag-usad ng kwento, matutuklasan niya ang mga kakaibang pangyayari at mga alay para sa duwende na tila ba'y nagbabadya ng panganib. Samahan niyo akong tuklasin ang mga lihim na bumabalot sa kwento ng estudyante at ang misteryosong duwende na maaaring nagmamasid sa dilim. May kukwento sana ako sa inyo. Isa akong teacher sa isang paaralan dito sa amin. May nahanap akong project ng isang estudyante na talaga namang kinilabutan ako sa mga laman. Ang project na ito ay para sa isang subject na parang history. Ang gagawin ng mga estudyante ay pipili sila ng isang alamat na may kinalaman sa bayan namin. Pagkatapos ay gagawa sila ng research tungkol sa alamat na iyon. May nahanap akong makapal na folder na nakatago sa likod ng mga files. Pagbukas ko, ang dami kong nakita. May mga papel na may mga nakasulat, may mga mapa, may mga pictures. Ang dami kong nakita. Parang ang dami ng pinuntahan ng estudyante na gumawa ng project na yon. Ang title ng project ay Alamat ng Duwende sa Likod ng Paaralan. Naging interesado ako kaya binasa ko. Ang sabi sa introduction, may isang duwende raw na nakatira sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng paaralan. Maraming residente ang nakakaalam tungkol sa duwende at marami na rin ang naging biktima nito. May mga kasama pang panayam yung project, may mga interview yung estudyante sa mga residente na nakakaalam tungkol sa duwende. Binasa ko yung mga panayam, ang dami palang nakakaalam tungkol sa duwende. May isang panayam na nagsabing noong 1920s pa raw ay naroon na yung duwende. Natawa pa ako kasi naisip ko na baka yung duwende mismo ang may-ari ng paaralan. Nagpatuloy ako sa pagbabasa, may nakita pa ako na isang lumang titulo ng lupa. Galing daw yon sa archives ng paaralan. Nakalagay doon sa titulo na may isang duwende na nagkukubli sa lupa ng paaralan. Nakakatuwa kasi kahit sa titulo ng lupa ay may babala tungkol sa duwende. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. May nakalagay doon na may mga alay na iniiwan para sa duwende sa likod ng paaralan. Kapag daw napansin mo na may pagkain o prutas na nakalagay sa ilalim ng puno ng mangga, ay wag mo raw gagalawin. Para sa duwende raw yon. Sa puntong yon ay nagsisimula na akong makaramdam ng takot. Parang nararamdaman ko na may nakatingin sa akin. Pero hindi ako nagpatinag. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. May nakita akong tape na may nakasulat na interview. Inon ko yung tape recorder sa kwarto at pinakinggan yung laman ng tape. Matanda yung nagsasalita sa tape. Sabi niya nung bata pa raw siya ay lagi siyang pinapagalitan ng nanay niya kapag naglalaro siya sa likod ng paaralan. Kasi nga ay may duwende raw doon, pero hindi siya nakikinig. Isang araw ay naglalaro raw siya ng taguan kasama yung mga kaibigan niya. Nagtago siya sa likod ng puno ng mangga. Habang nakaupo siya roon ay may narinig siyang tinig na tumatawag sa pangalan niya. Nilingon niya yung pinanggagalingan ng tinig. May nakita raw siyang maliit na lalaki na nakasuot ng kulay puting damit. Tumakbo siya pauwi at sinabi sa nanay niya ang nakita niya. Sabi ng nanay niya ay wag na raw siyang babalik sa likod ng paaralan. Pero makulit daw siya, bumalik pa rin siya doon. Pero hindi na raw nagpakita sa kanya yung duwende. Lumaki raw siya na naririnig ang mga kwento ng mga biktima ng duwende. May mga nawawala raw na gamit sa mga bahay na malapit sa paaralan. May mga nawawalang pagkain. May mga nawawalang bata na natatagpuan sa ibang lugar. May mga nawawalang matatanda na hindi na natatagpuan. Sabi pa ng matanda sa tape ay may isang kaibigan daw siya na naglaro sa likod ng paaralan. Nakakita raw ng mga maliliit na tao na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga.
Pinuntahan daw ng kaibigan niya yung mga maliliit na tao. Pero nung malapit na siya ay nawala yung mga ito. Pagkatapos ay nagkaroon ng sakit yung kaibigan niya at namatay. Doon ko na pinatay yung tape recorder. Sobrang takot ko na, parang may naririnig akong mga boses sa paligid ko. Gusto ko nang itigil yung pakikinig sa project na yon, pero may nakita pa akong isang video file. Pinanood ko yung video. Yung estudyante na gumawa ng project ang nasa video. May hawak siyang isang plastic na may lamang tinapay. Lumapit siya sa puno ng mangga at nilagay yung plastic sa ilalim ng puno. Sabi niya, para sa'yo ito. Marami pa akong nakuhang interview tungkol sa'yo. Mukhang sikat na sikat ka sa buong bayan. Nagulat ako sa sinabi ng estudyante. Nakikipag-usap siya sa duwende? Nagpatuloy yung video. Nagpatuloy din sa pakikipag-usap yung estudyante. Sabi niya, kailangan daw niyang makausap yung duwende. Kailangan daw niyang makumpleto yung project para makapasa siya. Natawa pa ako kasi napakadaring ng estudyante na yon. Nakikipag-usap siya sa duwende. Naisip ko na baka hindi naman totoo yung duwende. Pero nagulat ako sa sumunod na nangyari. May sumunod na video. Yung estudyante ulit ang nasa video. May hawak siyang isang supot ng tinapay. Nilagay niya yon sa ilalim ng puno. Sabi niya, para sa'yo ito. Sana kausapin mo na ako. Wala na akong oras. Kailangan ko nang ipasa yung project. Marami pang video na sumunod. Nakita ko na nagdadala ng alay yung estudyante para sa duwende. Pero hindi raw ito nagpapakita. Sa huling video ay napansin ko na namumutla na yung estudyante. Sabi niya, hindi na raw nagpapakita sa kanya yung duwende. Nawalan na raw sila ng komunikasyon. Nag-aalala yung estudyante kasi baka nagalit sa kanya yung duwende. Doon na natapos yung video. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa estudyante na gumawa ng project na yon. Pero sa tingin ko, hindi maganda ang kinahinatnan niya. Parang may pakiramdam ako na yung mga bangungot ko parang babala na rin sa akin na baka kung ano ang nangyari sa estudyante ay mangyari din sa akin kung hindi ako mag-iingat. Nakatago pa rin sa akin yung project. Naisip ko kasi na baka may mga estudyante na makaisip na gumawa ng kaparehong project. Ayoko nang may madamay pa. At least, kung may magtangkang gumawa ulit ng ganitong project, may babala na ako sa kanila. Isang paalala na may mga bagay na hindi dapat ginagalaw, lalo na kung hindi mo alam ang pinagmulan. Pagkatapos kong mabasa yung project na yon, hindi na ako mapakali. Parang may malamig na hangin na laging dumadaan sa likod ko. Gabi-gabi, nagkakaroon ako ng bangungot. Lagi kong napapanaginipan na may mga maliliit na tao na naglalakad sa paligid ng kama ko, nakatingin sa akin. Ramdam ko yung bigat ng mga mata nila. Takot na takot ako, parang hinahabol ako ng takot na baka ako naman ang susunod na biktima ng duwende. Pero kahit naisip ko na baka guni-guni ko lang ang lahat, hindi ko maalis ang takot. Baka isang araw, ako naman ang kunin ng duwende. At least sa kabila ng takot, may alaala ako ng madilim na nakaraan ng bayan namin na magsisilbing babala sa iba. Sa kwento nating ito, natutunan natin na may mga bagay na mas mabuting hindi pakialaman, lalo na kung ito'y may kinalaman sa mga alamat at misteryo. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod nating pagkikita at tandaan baka may nakamasid sa iyo sa dilim